tried and true, tried and true. With thanksgiving, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare me. Yes, oh God. Hallelujah. To be a sanctuary. Yes, the Holy Spirit. Pure and holy, tried and true. With thanksgiving, with thanksgiving, I'll be living, I'll be a living sanctuary,
Hallelujah. Glory. Hallelujah. Wonderful God, we praise your name. We exalt your name on high, O Lord. We glorify your name, O God. You are our living God, worthy to receive honor, praises, and thanksgiving. Oh, hallelujah. Hallelujah. Make every one of us, O Lord, a sanctuary of your Holy Spirit. Hallelujah. Oh, wonderful God, wonderful God. Heavenly Father, Lord, in this very morning, nagaduol kami diha sa trono sa imong grasya, uban ang pagpaubos sa among kaugalingon. Tungod kay nasayod kami, O Dios, nga gawas kanimo, wala kami mahimo. Father God, pasaylo ang matag-usakan namo, O Lord, sa tanan namong mga kahinaan, mga kakulangan, all our shortcomings and weaknesses, dear Lord. Forgive us and make us worthy, O God, nga moduol diha sa imong trono, mupadayon sa pagdaig ug paghimaya sa imong ngalan. Himo ang atakos kami ug angayan, O Dios, nga magapaminaw sa imong mga pulong, nga mao'y kalig-on sa among kinabuhi, kalig-on sa among mga kalag, O God. Mga pulong, O Dios, nga mao'y kadasig sa amo ang mga kinabuhi, aron nga mupadayon kami, makapadayon kami, Ginoo, diha sa pagsimba o paghimaya kanimo. Makapadayon kami, O Dios, diha sa among pagpangalagad kanimo. Lord, dalaygon gayud ka, takos gayud kang pasidunggan, takos gayud kang himayaon. Samtang kami, O Dios, magapadayon sa among panimbaho niniyang kabuntagon, we are asking the power of your Holy Spirit, O God, to lead every one of us, to lead our music team, dear Lord. Ahimoa ang tanan nga among mga kalantahon ug alawiton, Ginoo, magadala og kahimayaan diha sa imong trono. And Lord, among gipangamuyo usab nga ikaw magapanalangin sa among magwawali. Ikaw usab magapanalangin sa mga pulong nga ihang gipaambit. Aron ang imong mga pulong, O Dios, dili kini mulabay nga kawang sa matag usa ka namo. Hinunua, O God, amo gayud kining ikinabuhi samtang kami mupadayon sa pagserbisyo o pagpangalagad diha kanimo. Lord, dalaygon gayud ikaw sa walay katapusan. Salamat, Ginoo, nga karon unang Domingo sa bulan, O God, that we could be able, dear Lord, nga makahandom usab sa the Last Supper of Jesus Christ. Lord, salamat kaayo nga kana, Ginoo, nagapadayon, O God, nga amo ang gibuhat aron sa ingon ni ana, magapadayon usab kami sa paghandom sa mga pagsakripisyo o pagantos ni Kristo Jesus alang sa among kaluwasan. Lord, dalaygon gayud ka, takos gayud kang pasidunggan. Ug samtang kami magapadayon sa among panimbahon, Lord, let the power of your Holy Spirit will bind us together in one body of Jesus Christ. Ikaw, Ginoo, magapanalangin sa matag-usa, himoa, O Dios, nga ang among kalipay diha sa pagsinggit sa among mga pagdaig ug paghimaya sa imong ngalan, muabot kayo diha sa imong trono. Lord, salamat ining tanan, takos kang pasidunggan ug himayaon sa kanunay. And Father God, we just remember today, dear Lord, alang sa among mga kaigsuunan nga adunay mga kaluyahon, adunay mga balatian, anaa ugad sa balay sa tambalanan, anaa sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Lord, we pray in the mighty name of Jesus to touch their lives, O God. We do believe, dear Lord, you are our healing God. We do believe, O Lord, until these days you can do miracle things to everyone's life. So that, Lord, we pray, O God, in the mighty name of Jesus, to touch them, O Lord. Magbisita ka kanila, Ginoo, maghatag og kahupayan, maghatag og kaayuhan sa ilahang mga balatian. Salamat nining tanan, O Lord. Salamat, Ginoo, sa imong wonderful works to each and every one of us, O God. Lord, salamat, dalaygon gayud ka. Samtang kami magapadayon, as I have said, let the power of your Holy Spirit will work in our hearts, work in everyone's life, O God. Takos kang pasidunggan, himayaon ka sa kanunay. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. No, makita na to sa tibok kalibutan ang mga grabe nga mga katalagman nga nagahitabo. Busa ing na imong katapad, igsuon, pagligon.
igsuon pagligon. Hallelujah. Now in Proverbs chapter 18 verse 10 says, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe." Amen. Ang Dios nga atong ginadaig mao ang Dios nga masaligan, ang atong Dios nga dalangpanan, ug siya ang lig-on nga pasilunganan nga atong madaganan sa tanan panahon sa atong kinabuhi. Sa manindog bang tanan, hallelujah, atong daigon ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will rush the devourer, and bring the power of darkness
worship your holy name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Padayon kita sa pagsimba sa itong buhi nga Diyos, mga igsoon. Hallelujah. All week we have been chasing after so many things, deadlines and requirements. And the world or the social media is telling us, setting us limitations for ourselves. Na dapat at this time na natay makuha, at this time na nako diri adapit. But I tell you, igsoon, God, you are where God wants you to be, in His house, worshiping His holy name. Hallelujah. Lord, there
presensya karong buntag nga Ginoo. Dalay ko ka Ginoo sa walay katapusan. Hallelujah. Mamahimo na kita sa paglingkod kauban sa presensya sa atong buhing nga Dios. God bless everyone. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning. Palakpakan nato sa makausap ang Ginoo. Hangtod karong mga panahona gi-preserve sa Ginoo atong life despite sa daghan kay mga nangahitabo na sa ato ang nasud. Daghan kay mga kalamidad. As I worship the Lord this morning, ingong ko nga, Lord, thank you. Imong gi-safety pang among life aron makaisa pa kami sa among mga kamot aron sa pagdaig ug paghimaya sa imong buhi nga ngalan. Amen, no? So, daghan na kay nagapanghitabo, but then for better or for worst, gitudluan kita sa Ginoo nga magpasalamat ta sa iya, magdaig ta sa iya, magsimba ta sa iyang buhi nga ngalan. Welcome mga igsoon ini nga kabuntagon. Extend your hands to your left, to your right, to your back, to your front. Apod-apod ang mga panalangin o grasya, gugma o kaluoy sa Ginoo for this week. Mag-enjoy ta sa iyang blessings of protection, guidance, peace, love, na kanunay sa atong mga kasing-kasing. Naabay karon lang nakaari? Naaba? Murag wala siguro no. So welcome ingna imong kaugalingon, welcome igsoon. Bisag daghang trabaho gitagaan gyud nato og higayon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Ang tanan no, lapad kay natong pultahan, daghan kay tagpultahan. Welcome kay mo, lapad kay itong pultahan sa Foursquare family, mag-enjoy ta sa presensya sa Ginoo, no? So, welcome sa itong divine worship service, at the same time, our communion service. Akong gitawagan na ang mga kabataan to come forward, maghalad, make prayers sa inyo, ha? Before mo, moadto sa ato ang children's church, mga bata. Okay, nagkadaghan na jud atong mga bata, no? Sila ang atong future church. Biological growth ang ato ang church. Daghan tag mga bata. Okay, naapat siguro'y nagabuntis. Kato nagabuntis, pwede mo come forward. Ang puandaan nato ng inyohang mga life nga naa sa tiyan, no? Nagabuntis atong i-pray, appeal. Hallelujah. Oh, wonderful God. So manindog na ta, mga igsoon. O samtang kita magampo atong ilay hands ang atong tuo nga mga kamot sa atong mga bata, nagatuo kita nga as we lay our hands for them, atong i-release ang mga panalangin ngadto kanila. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. We honor you, Lord. We magnify your name. We glorify your most precious name. Niningtak na Ginoo sa kabuntagon, malipayon ang among mga kasing-kasing. Kaya ang imong Holy Spirit wala gayud nagabiya kanamo. Bisag daghan kay mig mga kakulangon kanimo. Apan Lord, salamat nga ikaw nagapasaylo kanamo sa tanan namong mga kalapasan kanimo. Nagaampo kami, Father, kuha ang tanang mga dili maayong butang sa among mga kasing-kasing nga wala kay kalabutan, Ginoo. Ug salamat mamuhat ka sa matag usa kanamo, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Ilabi na sa kinabuhi sa among mga kabataan. Lord, thank you kaayo sa ministry of the Children's Church nga pinaagi niini ang among mga kabataan na matuto sa imuhang mga pagtulunan. Salamat sa mga Bible stories. Salamat, Ginoo, sa ilang mga pagtulunan every Sunday. Lord,
Lord, ikaw magasilyo ni ana sa ilang mga kasing-kasing, sa ilang mga huna-huna, nga dili gayud ka na mawala, magapabiling buhi ang imong mga pulong, walay maka-erase sa imong mga pulong, Ginoo, nga imong gitatak na sa ilang mga kasing-kasing. Himua silang attentive, himua silang good listener and good doer sa imong mga pulong nga imong gitudlo kanila. Daghan po silang mga temptation sa ilang mga kinabuhi, but then thank you, Father, makadaog sila kay naa ka nga Dios, magauban kanila. Protectionist sila sa ilang pag-eskwela, sa ilang pagsulod gawas, sa ilang mga panimalay. Protectionist sa imong gahom, walay mga disgrasya, walay mga aksidente, bisan pa man ang mga sakit, mga balatian, bisan pa man ang mga daotang tao, dili makabakyaw nga to kanila kay naa ka nga Dios nagaproteksyon sa ilang mga kinabuhi. Father, we are also praying bisan pa sa among mga ministers, mga pastors sa Children's Church, mga teachers sa Children's Church, ikaw magapanalangin nga to kanila uban usab sa ilang mga pamilya. Salamat, Ginoo, nga ang spirit of perseverance anaa kanunay kanila mula hutay sa pagtudlo kay mao kini ang ministry nga imong gisangon kanila. Thank you, Father. I-bless ang tanang mga pamilya, Ginoo, sa among mga kabataan. Thank you for their parents, their representative nga mo'y nagapadala kanila dinhi, Ginoo, aron magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Lord, among special prayer usab bisan pa sa tanang mga nabiktima sa linog, nabiktima, Ginoo, sa flood. We are praying, Lord, normal lang among kahimtang karon tungod kay kami ang muhalad og mga pag-ampo diha kanimo, Ginoo. Ang uban hangtod karon nagatulog pa, Ginoo, sa mga duruwan, nagatulog pa, Ginoo, sa mga kalsada, nagatulog sa mga covered court tungod kay dili sila makaadto sa ilang mga balay o sa ilang mga panimalay. We are praying for them, Lord. Reach your hands to them, O Lord. Salamat sa imong gahum magapakiguban kanunay kanila ang imong provision, ang imong strength sa ilang emotion, ang imong strength sa ilang mental, ang ilang mga financial nga kahimtang sa ilang nahitabo sa ilang kinabuhi na nga abnormal ang dagan. But then we are praying right now, touch their hearts and give them hope, give them peace bisang nagaatubang sila in pain sa ilang mga kinabuhi. Salamat ang tanang mga butang na hitabo sa among kinabuhi na kay lesson sa tanang mga Cebuanos, sa tanang nasa Luzon nga nagantos sa mga baha. Lord, itugot ang imong ibanghilyo magaabot kanila nga to sila makasing-kasing unsay imong katuyuan ining tanang mga butang. We continue praying our government, continue, Lord, kang mamuhat the spirit, your spirit of justice, your righteousness, your truthful spirit mo'y magapangibabaw sa nasod sa Pilipinas. Thank you for restoring our nation. Thank you sa imong paglab sa tanang mga Filipino despite daghan kay big mga kasalanan nimo. But then thank you, you love us so much and you will restore this nation according sa imong katuyuan. Let your name be exalted in this nation. Let your name be glorified in this nation. Dalaygon ka sa walay katapusan sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Among gidedicate kini mga bata sa imong trono sa grasya. Salamat sa imong pagpamuhat kanila. Pinaagi sa imong gahom sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless mga bata. Hallelujah. Maayong buntag kanatong tanan. Praise God. Welcome to the month of October. Nali na kayo ang panahon niya nanata sa last quarter sa tuig 2025. And salamat sa Ginoo. Daghang mga panghitabo sa Pilipinas karon, no? Another parts of the country, a part of the country na ay linog. Sa laing bahay na apoy super typhoon. Kaya sa atong sikbit nga syudad doon ay sunog nga may kalas sa 400 ka mga balay sa Piapi Boulevard. Akong ipangutana nga kung isa sa kauban dito tungod kay natay church dito sa Piapi, ang Tower of Praise Foursquare Church. Doon yun dito yung mga 150 meters na lang daw maabot na sila. Thanks be to God.
months naka-ministry dito, mga sometime in 1993. Naka-work ko isa ka tuig sa church sa Boulevard. Lusot-lusot anang aslam areas diha. And salamat sa Ginoo tungod kay ang Dios nagapamuhat ug padayon nga naga-take full control sa kinabuhi bisan sa iyang mga katawhan. And praise God. Lingay mong katapad, batias siya unya na welcome to the month of October. Pero para sa akong kaugalingon na I welcome October with my new hairstyle. Part of some sort of hair management. Pero bitaw sa wala pa ko diri ni na-assign sa una dati nagaingon na akong gupit. Pero naon sa magutong nagupit sa ko ay diretso sa ingon ko parehas lang tong dati nga gupit. Ay ingon siya, sige sir, kuha man sa diretso razor gibagnosan niya uno nga kuan sukod, wala ko'y nahimo. Na kung datong bili na gamay diri ba kay may na lang unta natay hapon nagmagabi. Hawid-hawiran karon wala kay mahawiran. Praise God. Arayin ta. Nag-week yata ang battery sa isa kamay. Salamat sa Ginoo. And adayin ta o atong andamo ng atong makaugalingon for what God has in store for us for this worship service. Salamat kaayo sa presensya sa Ginoo nga nangauban ka nato every time na atay and the Lord has been so good to us. Nagid kanunay nagauban ang Dios nga ni kanato. Today's sermon is entitled The Commission and Confirmation of the Gospel. When we say commission, from Matthew 28, 19 and 20, mao ang dakong sugo. Ang sugo o confirmation or ang pagpamatuod sa maayong balita. Gospel, the word gospel, maayong balita or good news. According to Marcos Kapitulo 16, versikulo 20, atong mabasa kini, ug nag-ingon, ug sila nanglakaw, ug nagwali sa tanang mga dapit, ug ang Ginoo nagbuhat uban kanila, ug nagpamatuod sa ilang pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban niini. Praise God. Itang tanan magaingon dalaygon ang Dios. Amen. Praise God. Praise the Lord. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat kay Ginoo niining pinasahi kay nga gutlo para kanamong tanan. Thank you for bringing us together, O Lord. Ining nga worship service. Lord, lahi-lahi ang mga pagpanginahanglan karong adlaw, pero nagtuumi o Dios nga diha sa imong presensya enough ang imong gahom para matagbo o ma-address ang tagsa-tagsa ka mga pagpanginahanglan, Ginoo. And we want to thank you, dear God, na ang imong grasya paigo o naghingapin alang kanamong tanan. Among isalig ang tanan diha sa imong mga kabot. In Jesus' name we pray. Amen. Now, ang mayong balita o kining word nga gospel is more than just a message. It is a powerful force that can change lives. So, gikan ni adtong gitukod ni Ginoong Jesucristo ang church. When He died on the cross, the church was born spiritually.
doon ay mga misconception sa Matthew chapter 16 verse 18, ganang 18 nga nag-ingon nga, Peter, upon this rock I will build my church. And somebody thought nga, dito kang Pedro, siya ang nagtukod sa simbahan. Pero ang exegesis about, kung imong tanawon ang biblical interpretation, when ang conversation na lang is, Simon, thou art Petros. Gi-emphasize daan ni Ginoong Jesucristo nga, Simon, ikaw si Pedro, ang imong pangalan nagakahulugan gamay nga bato. Meaning wala nakafocus nga na sa iya ha. Thou art Petros. Ikaw si Pedro, nagakahulugan gamay nga bato. But when Jesus said, upon this rock I will build my church, there is no longer referring to Peter but referring to Christ himself. Diyan na kang Ginoong Jesucristo nga at his death the church was born spiritually, and on the day of Pentecost the movement began sa mga apostoles, and the church was born kanang physically, ano na movement dito. Even at the times of persecution, grabe ang pag-explode o pagdaghan sa makasimbahanan. Because the Christians, even Christians were persecuted wherever they go. Isag asla mo adto, mahimugso ang mga simbahan. Wow, grabe no? Salamat kayo sa Ginoo. And until today, and so throughout the ages, mingon ta nga gikan pa sa tanang siglo, makita nato din nga daghan nga mga kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. Ug bisan ang atong kinabuhi karon pagpamatuod sa kabaguhan nga gihimo sa Ginoo. Hallelujah. Naiuban sa ato adiri sa una mga gahi kayo og kasing-kasing. Inada imong katapat gahi og kasing-kasing sa una. Ano bang palingog-lingog, dili mo tuo, until such time nga gihikap ta sa Ginoo sa iyahang mapaghimalang kamay. The touch, his transforming touch, nga nag-usab sa atong perspective sa kinabuhi, nag-usab sa atong mga panglantaw sa kinabuhi. And then, ang atong mamatikdan lang nato sa atong kaugalingon nga doon na changes sa kinasuluran sa atong kinabuhi. Nag-usab sa atong passion, nag-usab sa ato ang mga gana, nag-usab sa ato ang mga panglantaw, and mas excited na ta karon para sa mga espirituhanong mga butang. Hallelujah. Ay isa sa mga kahilayan nato ang kanabang pwede ta na appeal sa unang panahon. So it is a powerful force that can change lives, and many in the history of the church, and bisan pa sa kasaysayan, daghan ang mga doon mga outstanding testimonies of how their lives are being transformed by the gospel. You know, ang usa ka missionary team nag-deploy og missionary, ang isa ka missionary organization, missions organization, nag-deploy og missionary team para ipaadto ngadto sa Papua New Guinea. You know, ang Papua New Guinea were once a dark part of the dark continent tungod kay sagad sa ilaha mga cannibals. Anang mukaon og tao. Ang ilahang barbecue dito, tao. Could you just imagine? And this missionary team were being deployed, and none of them wala gyud nakabalik sa ilaha, tanan sa ilaha gipangkaon. Sabi no. And then maglunga, another missionary team padala na po dito. Kaon lang gyapon. Angtod nga there comes a time nga kini nga mga unay tao na convert, and there was that restitution. Gusto makigtagbo tong nagkaon sa iyahang mga ginikanan. Gusto makigtagbo kay nahimo naman pong missionary tong iyahang anak. Gusto makigtagbo dili para kaunon.
or para mangayog pasaylo. And there was that emotional, kanang dramatic moment. There was that kanang ginaksanay, a genuine transformation tungod sa gahom sa Ebanghelyo nga mukaya, mubago sa kinabuhi sa tao. Amen. Hallelujah. So, here from this passage was the final instruction by Jesus before His ascension. Kung imong tanaw ng gisundan ani, human ani nga mga pulong mao na iyang pagkayab sa langit o hangtod siya gitabunan sa mga panganod. Mao na kini ang ascension, nga mibalik na siya, mikayab na siya, padulong sa langit after His resurrection. And His final command yung pa niya is to go and preach the gospel to all nations. Pero ang nindot nga saa dinhi tungod kay nagisgot man kita og commission og kining pagmantala sa maayong balita og ang mga timailhan, ang confirmation og ang pagpamatuod na kini legit good. Ug sa kuan pa kini legit gid nga kini nga pulong o kini nga gospel. Mingon siya, ingon si Jesus, He did not leave them alone, but He promised to work with them and confirm the gospel message with signs and wonders. Hallelujah. Praise God. Mao na nga sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, humanta nga nangalagad sa Ginoo, makasinati kita ug makatingalahang buhat sa Dios sa ato ang mga kinabuhi. Amen. Hallelujah. Usahay, maingon na lang nga, kuno na gani nga, sulod na sa tulo ka tuig, nuwaon niya, nakalit og butho, unya na ay asya din, mingin, uy, milagro, naka. Diya na malimitahan ba? But you know, miracles, kining mga milagros atong kinabuhi, kabahin ni sa kinabuhing Kristohanon. Kabahin sa kinabuhing Kristohanon nga as what we have heard last Sunday nga living supernaturally above the natural realm, pwede ta makasinati sa pagkinabuhi sa gahom sa Ginoo, diha ilalom sa gahom sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, ang unang puntong atong hisgutan, the commission to proclaim the gospel. Ang sugo aron imantala ang maayong balita. Ang sugo o ang mando o ang proclamation, ang pagbantala sa maayong balita o kining mahitungod sa paghari sa Dios sa kinabuhi sa tao. In their hearts, in the hearts of people and in the lives of people na naay Dios, og ang naglangkob niini, the inclusivity of the gospel, na sumala pa sa 2 Peter, ningon diha 3:9, ang Dios nagtinguha para sa tanang tao nga mamaluwas. Hallelujah. As others are getting tired and matod pa nila mingon na gikapoy na o naguna-una na nga langayan ra kayo ang Ginoo. Kalangayan ba ni Ginoo kanusa pa man imubalik? Unya mingon didto, consider this one thing. Una-una kinaayon ninyo una-una nga naglangay-langay ang Ginoo. Pero ang gisulti ni Peter yung pa niya, ang tinguha sa Dios o ang laraw sa Dios nga ang tanang tao makakaplag sa kaluwasan. That everyone should come to repentance. And God's desire for all men to be saved. Nahimugso diya sa kasing-kasing sa Ginoo, sa pinitik sa kasing-kasing, ang pag-reach out sa katawhan nga dito sa kalangitan, giplanong daan ang pagluwas o kining pagtubos sa katawhan, that in the heart of God was conceived ang iyang gugma ugunya gipakita kini, makita nato sinugdanan that it was a synergy of the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Spirit. Unya nga God demonstrate His love towards us while we were yet sinners, Christ died for us. Nga pinaagi din yung mga igsoon, ang gugma sa Ginoo gipadayag nga na kang Ginoong Hesukristo. Sa diyang si Ginoong Hesukristo na higugma, nagpakita sa iyang paghigugma, pinaagi sa iyang pagtuman ngadto sa paganto sa cross. Hallelujah.
and his desire. So Jesus mingon si Jesus, and when I will be lifted up, then I will draw all men unto me. Naghisgot. Ngayon pa niya, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, looking back at the wilderness, nga dunay midagsang nga mga mala, nga mga bitin, nga kutob sa mapaakan, mamatay o problema kini sa nasod sa Israel. But when dunay provision nga gihingnan siya, nga paghimog tumbaga, nga halas, ipatindog kini, a picture of a condemned, a picture of sin, condemned, ugunya, ipatindog kini taliwala sa katilingban sa Israel, that everyone might look nga makatanaw ni adto mabuhi siya o dili siya mamatay, bisan mapaakan siya sa la nga bitin ni atong panahon na dili siya maunsa, mabuhi siya. Nga naghulagway kini, nag-foreshadow, may nag-foreshadow kanang naglandong nga sa umalabot, nga naglantaw sa eternal sacrifice nga mao sa Ginoong Hesukristo, nga nahimong sala, nag-ako sa atong tanang sala, that when he was lifted up in the cross, ang tanan nga makalantaw kaniya, ang tanan nga mudawat niini nga mensahe, dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. And this is something nga dunay gahom para sa pag-transform sa kinabuhi. Look at katong tax collector nga limbungan kayo. Isa ka na ito'y pangalan niya? Si Moses, oy. Didi. Okay, naman ko istoryana ba nga, when Jesus was passing by and he saw Moses at the sycamore tree. Ingon ang mga mimo, pastor, dili, si Sakeo to, pastor. Giusap pagid na, ang pagid siya nga, Jesus said it again, Moses, come down. Murag naglingo-lingo ng mga membro, kaya mo ipatuos, pastor. Ingon din siya nga, Moses, come down. That's not your place. It's Zacchaeus. Dili na imong lugar, kang Zacchaeus na. You know, sa dihang gibago ang kinabuhi ng Zacchaeus, gikan sa usa ka pagkatikasan, limbungan. Ingno na lang nato nga kurakot. Kurakot. Pero ba itong kan Zacchaeus sa ano, kay Gailoset, mga puntil-puntil man lang. Isa ka puntil nga kwarta, isa ka puntil nga kuan. Pero siguro ang value po dito ikumpara sa value karon. Karon minalita na, no? Isa ka malita. Pero ang nakagunit ko pila to 1.3 1.2 million kay isa. Dili ako ang kwarta. Pero kanang tag 1,000 nga i-bundle, ang 1 million is about 1 kilo. Isa ka kilo. Ano siya? Manang kana bitong naa sa mga witness stand, anya mingon siya nga siya ang nagbitbit sa 300 million niya babae para cross examine no say maipit. Mo testify siya sa own statement nga siya ay nagdala, ikaw ba yung nagbitbit ng 300 million? Yes, Your Honor. Ako po ang nagdala. Ngayon siya, paano mo makaya ang 300 kilos na ikaw lang mag-isa? Maipit to sa height maipit ta diha, Your Honor. Asa mo tag-sinsilyo siguro. I don't know. Now si Zacchaeus was when he was touched, when he encountered the Lord, there was a transformation in his life. When Paul encountered the Lord in the road to Damascus, having the zeal to persecute Christians, arrest Christians in Damascus, but somewhere along the way, nakaplagan niya ang Ginoo, doon ay transformation sa iyahang kinabuhi.
Sa una siya daw ang manglutos, karon siya na po ang apprehended. Na iyahang testimony. Apprehended. Siya na po ang dinakpan ni Kristo. So, ang naglangkob o kining inclusivity of the gospel, ang tinguha sa Dios nga maluwas ang tanang mga katauhan. Amen. Hallelujah. Maluwas ang tanan. Praise God. And the gospel, doon na gitawag na itong urgency of the gospel, hinanali. Kinahanglan kini nga dili langayon. Kinahanglan kini nga dili dugay-dugayon. Kung kanus dapat mangalagad sa Ginoo, dili unya, dili ugma, dili sunod tuig, kung dili karuna. Samtang doon na pa'y kahigayonan. Ano man, pwede nga dagan mga nagsaad, sige lang, naray panahon. Unya na lang, naray panahon. Pero basig di ka maabtan na ng panahon na. Aray nga nga, karuna, ang the best nga pagpangalagad sa Ginoo. To love the Lord with all our heart, with all our strength, with all our soul, and with all our mind. Mao gani first commandment, higugmaon nato ang Ginoo sa tibuok natong kusog, tibuok natong hunahuna, tibuok natong kasing-kasing. Hallelujah. Atong alagaron ng atong Ginoo. Tungod kay nga naman, maingon gina kanuna, ang akong lolo sa na maingon siya, suguon gani ka niya, dili ka mutuman. Kay bata lagi, ganahan ka sige pag hulinay, ganahan ka sige pag katong mga larong lahi sa una, mga takyan, mga tubig-tubig, patintero, biros, tigso, dakpanay, tumbalata, tumbapatis. Wala naman na ron mga dula. ano? Kinsa nabuklan siya tong sa una. Kasi tawagan ng gamay, diba? Baliktiw. Anak-anak, baliktiw. So, the urgency, the commission to proclaim the gospel. And here comes the second thing. Samtang ta nagamantala sa maayong balita, adunay confirmation. Adunay confirmation. Saon sa mga paagi, ang mga timailhan ug ang mga katingalahan. In Hebrews chapter 2 verse 4, God also testified it by signs and wonders and various miracles, and by the gifts of the Spirit distributed according to His will. So karon nga mga lagad ta sa Ginoo, dunay confirmation sa mensahe nga atong mga dawat. Ug unsa kini nga confirmation, mao ang gahom sa Ginoo nga makasinati ta sa iyang gahom. Hallelujah. Praise God. I know, usa ka general sa una nga na-amaze kay siya sa panimbahon sa sama sa atoa. And here comes a lady preacher. And nagsimba siya. Ang lady preacher was so dynamic, filled with Holy Ghost and fire. Kaya siya ang una-una, murag, siguro nag-isip siya ba nga drama lang ning na dinhi sa mag-altar call niya mga slain na matumba o niya naamam ko po uban nga sa bayag tulak ba na kung kabantay ka dapat mamugong na lang kadaan kay tulak man ka. Pero nagi ka ng legit nga buhat gid sa Ginoo nga bisag dili kay tulak tungod sa imong encounter sa gahom sa Ginoo, and then you'll be slain, matumba ka. And there is miracle, there is a miracle working. Aka nang matumba ka nga, pagkatumba nimo bisag unsa imong posisyon, dili ka maunsa, di ka masakitan. Because it is operated by the power of God. Dahil kaysa sa among panimbahon sa una, panahon sa simba, paglihans, tumba. Dito nabundak ang iyahang ulo sa kanang diha bitaw anang bangko, kanang dire. Impaka yung pak.
Nabala ka ang tanan, huy, pagpa-x-ray. Kung naunsa na ka. You know, kung wala to diha pag-encounter sa gahom sa Ginoo, basig maunsa gito siya kay dili ba yakwa ning ulo ug may pinakasensitibo ning ulo ug may maparok. Kay paka gyud, nakalingi gud ang tanan pagkabundak. At you know, namuhat ang Ginoo pag uman sa x-ray, all clear, walay tatsa. Because it is operated by the power of God. Dunay gahom nga nagapamuhat. And so this general, siya murag gimmick ra nila ni. Kaya kay gwapa man daw tong lady preacher, gusto niya nga malihan sa lang pud siya. Para somehow magunitan siya. Because something had happened. Kasi diyang miduol siya, naka-encounter siya sa gahom sa Ginoo. Wow. And you know, in that place, a church is born. Nahimugso ang simbahan dito tungod na anang adto nga general nga nakabig diha sa Ginoo tungod sa gahom nga na-encounter niya. Because he himself, when he encountered the power and the presence of God, natumba siya nga way pugong-pugong. Ay ana day ang gahom sa Ginoo kung mamuhat. Hallelujah. Na mga sa social media ron nga grabe magbash, grabe mudaot, nga gimmick ni. Pero dili sa Foursquare, dili ni gimmick ni nga to Tinuod ni nga gahom sa Ginoo. When you encounter the power of God, it is a touch of transformation from the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, dunay confirmation. So, unsa mang paagi, yung pa din signs and wonders, answered prayer, kaning confirmation sa nag-ampo ta. Dunay tubag, mutubag ang Ginoo kung mga muyo tangan sa Dios. Ang na imong katapat, tubagon ta sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. What did Jesus said? And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Hallelujah. Sabi ni Jesus, mangayo ta nga kaniya. Unsa man imong pangayo? Mga muyo o mag-ampo kita. And in His name, dunay gahom nga musilyo para matagbo ang atong mga pagpanginahanglan. Jesus said, and signs and wonders will follow them that believe. In my name, you will drive out demons. In my name, diya sa akong ngalan, makapangayo kamo o kaayuhan bisan sa mga balatian. So, diha sa iyang pangalan, kini nga ngalan gamahanan ug milagroso nga ngalan. That even in our prayers, we can come to the Lord. When we come before Him, makaduol kita nga kaniya, ang Dios magatubag sa atong mga pag-ampo sa usa ka milagrosong paagi. Hallelujah. And He works in ways we cannot see. Sometimes maingon ta nga, Lord, nasaan ka na? Ang bagal mo naman, ang tagal mo naman. Without knowing na ang mga sirkumstansya gitakdo-takdo na sa Ginoo, giisa-isa og takdo sa Ginoo, abot sa Ginoo tungod og alang sa imong kaayuhan. That in the end, at the end of the day, and in the end, maingon kita, all things work together for good to them that love Him. Maayo kayo ang Ginoo. Kung sa atong pagpangalagad na Kristohan, may nganta, no regret. Walay, dili ta kamahay, dili kamahayan ang pagpangalagad sa Ginoo. It is because the Lord answers our prayers. Ang Ginoo mutubag sa atong mga pag-ampo. Hallelujah. And transforming lives. Kani nga confirmation, naga-transform mo sa kinabuhi. Ma-amaze ka nga ang usa ka tawo baguhon ang iyang kinabuhi sa Ginoo. I know a woman nga dili matumba og ihinom sulod sa isa ka gabi.
Bisan pag magbuntagay og inom, makigatbang og inom og mga lalaki, dili siya kayang tumbahon, makatulog na lang ang uban, siya kaya pa mula hutay gisa ka gabi magiinom. Grabe. Grabe. But you know, but when this woman, nahimo na kong ninang sa kasal, when this woman encountered the Lord, her life was being made changed by God. And this is what we call transformation. Amen? Hallelujah. Nahimo na mong avid supporter sa isa namo ka ministry. Sadyang namin assign mi sa isa ka church. Wow, malipay ka imig musimba siya. Kay lisod to nga dapit. Pag musimba siya, malipay ka imi. Pinasahi nga kalipay kay magbitbit gid siya pirmi. Og mga panalangin usab in support of the ministry. Nakadawat siya sa healing publicly. Gideclare ang kaayuhan sa Ginoo. When the doctor said, wala na'y mahimo. Wala na tay mahimo sa imuhang balatian, ni surrender na ang doktor. But when they come to church for prayer, nagmilagro ang Ginoo. And that katong cancer illness nga sa dalaga pa niya hantod na idara na sa iyang gidaladala, unya nakaabot siya sa almost bedridden na. Pero pag-abot nga ng panahon na, you know, brothers and sisters, the Lord intervened with signs and wonders that this woman was being saved. Giluwas kini siya. And publicly, one of the crusade, mibarog sa tubangan, taliwala sa katilingban, gipakita ang iyang samad nga dili na maayo, karon uwat na lang, naayo na. Hallelujah. The doctor, mingon na ang doktor, nga dili na, putlo na ang imong tiil. At you know, kaya dayang buhaton sa Ginoo bisag nagdumili na ang tao. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Confirmation of the message. Transforming lives ang pag-usab sa kinabuhi. So, 2 Corinthians chapter 5:7, and therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The new creation has come, the old has gone, and the new is here. Adunay kabaguhan sa kinabuhi, sa dihang hikapon sa Ginoo ang kinabuhi sa katao. Ana nga kadtong mga maybe na mga membro sa atong panimalay nga kanaingon natong lisod dalahon, lisod patuohon, masuko og tandugon ang bahin na sa pagtuo. Sige lang, ay lang paglunga diha sa mga pag-ampo. Hayaan natin na kumilos ang Panginoon at gagawa ang Panginoon ng himala sa kanilang mga buhay. Amen? Ay na lang dauga sa kanabitang makaprubok, makapahagit nga mga istorya. O sa kahigayon, nagbisiting ko dito sa bukid nga area, nangumusta sa kumusta man mo diri ter, kumusta man imong bana? Ay kining akong bana pastor. Naminaw gud yang bana, kining akong bana pastor. Yawa ra gyud na sulod sa iyahang kasing-kasing ani. Yakin sabay bana ganahan na maminaw. Gigamhan gini siya sa dautan. Gigamhan gini siya sa yawa. Ako'y nabalaka kay basit pagtalikod nako unsaon siya siyang bana. Adi ba? But you know, dunay kahimuan ang atong mga pag-ampo because when we exert effort, naghimo kag effort, nagtrabaho ka, nagbuhat ka, ikaw ang nagbuhat, pero sa nag-ampo ka, Ginoo ang mamuhat. Hallelujah. Praise God. So, transforming lives. Praise the Lord. And the relationship between commission and confirmation, the gospel, doon ay primary focus para sa gospel. Sometimes, mayon ta nga ang gospel, bisag walay milagro, magpabilin siya nga gospel. Ano? Kanay uban, after miracle lang. Kung doon ay mga milagro nga himuon ng Ginoo, ang ultimate purpose sa Ginoo, kining tawhana maluwas. Gikan sa iyang sala, makadawat sa kapasayloan, ma-restore ang iyang kinabuhi. Mo na'y tumong sa Ginoo. But unfortunately, o kanang sad to say, na mga instances, I've witnessed many miracles. Nakasulay kong mga
nakakita kog daghang mga milagro nga giayo gyud sa Ginoo, but unfortunately mingon ta nga after all human ni adto walay nahitabo nga transformation sa kinabuhi, kinibalik ra gyapon siya sa daan niya nga kinabuhi. Nibalik ra gyapon siya sa iyang daan nga kahimtang human siya naayo. So sometimes mingon ta ba nga walay mga milagro nga nagnunot usahay, walay murag silent anya yung panila kung sa una ang wali isa kawalihan 3,000 ang nakabig, grabe nga milagro kay isa lang kawalihan 3,000 ang nakabig, unya karon daw 3,000 kawalihan may na lang na yung usa makabig. Asa na ba ang mga milagro? You know, the gospel will remain the gospel. Magpabilin kini nga gospel. But miracles, ang miracles are there. Ang tumong niini nga usa sa pagpamatuod nga ang Ginoo nagauban kanato sa diyang magmantala ka maganunot ang mga ilhanan o mga timailhan. Amen. Sa timailhan diyan nga na ang Dios sa atong taliwala kun dunay mga milagro nga nagakahitabo. So, the gospel, nagafocus ang maayong balita diha, no, kining diha sa gospel, because the gospel nag-origin sa Ginoo ang sinugdanan. God is the first missionary, nag-conceive sa iyang heart nga una nasulat ang Biblia, naanadaan gimantala na ang missions, ang kanabang kabubuton sa Ginoo mo hinungdang nasulat ang Biblia kay naitumong ang Ginoo nga ang Dios gusto mukabot nga nasa tao, and it originated in the heart of God. The gospel, the origin of the gospel is God. And how this gospel operate? It is operated by the power of God. Nga dunay gahom sa diyang imuntar, mainumdum ta mga 1970s, gimuntar ang mga Foursquare work from barangays to barangays. Makita nato nga grabe ang mga milagro nga gihimo sa Ginoo. Hallelujah. One of our pastors nagministry ngadto sa kabukiran, and the people were filled with the Holy Spirit. Unya ang isa kalumad nga di jud kabalo magbisaya, nagprophecy og binisaya. Ayan siya, nakita ko si Jesus. And the language was given para sa usa ka dili gid kasabot, like what had happened in the day of Pentecost when these Galileans, when these early believers speaking in tongues, they were not speaking of their language but speaking the language katong nagapaminaw sa ilaha nga mo'y nakasabot kung unsa ilang ginasulti. Hallelujah, praise God. This gospel is operated by the power of God, and this gospel is intended for everyone because the scope of the gospel para sa tanan, alang kanatong tanan, gihigugma kitang tanan sa Ginoo, regardless sa ato ang kahimtang, dunay na higugma kanato nga sa hilabihan gayud og kana mao ang Ginoo, ug buot sa Ginoo nga makatagamtam kita, makasinati kita sa iyang plano sa kinabuhi nga madagayaon, kinabuhi nga dunay kahupnganan, kinabuhi nga dunay katumanan. Ug mingon kini John chapter 10 verse 10. Ingon si Jesus, the thief comes only to steal, kill, and destroy, but I have come that you might have life abundantly and live it to the full. Hallelujah. Gusto niya nga makasinati ta sa kinabuhi nga malipayon diha sa Ginoo. Amen. While the devil wants to rob you of your joy, the devil wants to rob you of your peace, the devil wants to rob you of your happiness, but Jesus wants to give you this kind of abundant life. Ang kinabuhi, masinati nato ang kinabuhi nga madagayaon, pinaagi kaniya, kasinatian. So born again experience is not a matter of religion, is not a matter na asa ka naka morning nga may point nimo morning mo na nga hutong sa usa ka sikta hinungdan sa daghang debate sa social media. But born again is not a religion, but rather it is an experience. Makasinati ka, nakasinatian diha sa imong kinasuluran, makatestify
Nagibago ka sa Ginoo, naka-encounter ka na sa Ginoo, and your life testimony bisag unsaon og distort ni bisan kinsa dili na mausab kay imo na nang kasinatian. Bisan pag maingon tong imong silingan nga but-but man ang iyahang gisulti, dili na mabali pa kay ngano man mismo sa imong kinasuluran nagtestify nga ikaw gibago gihikap sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. The confirmation of the gospel, the confirmation of the message through signs and wonders gives credibility to the commission that would encourage every believer to continue sharing the gospel. Ano na siyang how beautiful are the feet of those o sa katahom ang tiil ni adtong nagadala sa maayong balita. Amen? Hallelujah. Yun kaya nga naman, mag-encourage kini kanato when we walk according to His will, when we go sa diyang sugda nato ang lakang sa pagtuman, ug sugda nato pagpaampit ang maayong balita, dili ka pakawawan sa Ginoo, mamuhat ang Ginoo sa ato ang kaliwala. Amen? Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Mautong usan ako ka amigo, giyaga-yagaan siya diya sa inuman, ya kay siya raman ang dili Kristohanon, giingnan siya, Brad, mutuo bang ka nga ang inyohang relihiyon nagingon mangyod nga dunay mga milagro? Unya diya sa kilid ay iro nga kadtong mga pitbull nga pertig yung isugang mamahim paak gyud nga mulak bitaw ug imong iana imong kamot. Gihagit siya, giingnan siya nga sige daw testingin daw sulod imong kamot dito, testingan nato di ba mulak ang kamot sa kanang pitbull nga iro. So niya nang higayuna kinahanglan ang wisdom kay ang gahom sa Ginoo dili for trial. Diba? So ang wisdom nga gihatag sa Ginoo sa iya gibali. Giingnan niya, ikaw Brad, mutuo ba pug kag pulong sa Ginoo? Isa ako mutuo man kog pulong gid kay nasulat man na. Sige. Idungan nato atong duha kamot, gibiran yang kamot nya idungan ngadto sulod wa man ni. Gibunlot ang kamot niya kay di man day siya mutuo. Ang siya mo na dili lang nako ikuan akong kamot kay di man day kamo kuan dungan ta. Doon na po yung usa mingon nga kada ingon you will pick up snakes and you will drink deadly poison, dili mo maunsa. Gisulayan gid siya. Giipisan siya gisa ka baso nga tayudan. Ingon man mo nga mga Kristohanon di mo madutlan og hilo. Imnan daw ning isa ka basong tayudan. Same logic ang gihimo. Ingon siya, ikaw di ay dede ka mutuog pulong sa Ginoo. Naipit siya, mingon siya, mutuo man sad ko. Mutuo man day ka, magtunga tay kay una. Nihunong. Nay mga tao nga kana bang di madala og kanang di madag tinarong. Kinahanglag logic. Pero ako nagatuo jud ko nga bisan sa atong panahon karon ingon nga magtutuo ni Ginoong Hesukristo, walay pagkabalhin si Jesus, nagahimo gyapon siya sa mga katingalahan ug mga milagro. Amen. And that the outcome of the gospel is salvation. Ang sangputanan sa maayong balita, ang tumunggid sa Ginoo para maluwas ta, maka-encounter ta sa gahom sa Ginoo, maka-encounter ta sa kanang iyahang transforming touch. Ay makanta sa una. Ang sana sa Jud nga pinawag-wawag pagid ang tingog ba? Sa Jud tayong hikap mo Ginoo. Kinsa nakabaluan ang kanta? Nagando lang siya kanang jutay lang gyud ta ba? Gamay lang. Bisag gamay lang.
Isa gamay lang. Pero dako kay kahimuan. Kaya kinabuhi ba niya? Makatabang sa kalisdanan ko. Nanag yun. Ngit-ngit nga gabi mo abot ang kahayag sa diyutang hikap mo Ginoo. Praise God. The touch of transformation is what we need. Bisan sa atong panimbahon, kana bitawng magdayeg ta sa Ginoo, o niya mabati nimo iyahang presensya, di ba mugahan ang ato ang kaugalingon? Tinguhaon nato na kanunay. Nabisan sa atong panimbahon kanang iyahang touch of transformation nga hikapon sa Ginoo ang atong makasing-kasing. You know, tungod kay sa ding hikapon ta sa Ginoo, dunay kahimuan kini sa ato ang kinabuhi. Muuli ta nga fulfilled ang ato ang kaugalingon. Hallelujah. And as believers of Jesus Christ, we need to respond to the commission, the Great Commission, seriously in sharing the gospel by showing someone the way. Kanayan tang ato ang seryosohon pagresponde ang maayong balita sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kining balita nga nagadala og transformation sa kinabuhi sa mga katawhan. Hallelujah. Praise God. May inta kanus aman ni mahimong born again ang tao. I've read a book impa niya but ning iya sa mga nag-angkon ng born again. Kaya ang born again ay na daw human sa rapture. Na iyang theory nga ma-born again ka from corruptible into incorruptible. Pero ang born again experience gikan sa kasinatian when we are touched by the Spirit of God nga dunay kausaban sa atong kinabuhi true sa ato ang pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. The moment we believe in Christ, gidawat nato ang transformation sa ato ang kinabuhi, and we let God nga mag-usab sa ato ang kaugalingon. Hallelujah. Rest assured, ano ni? Rest assured. Makapaniguro gid ta. Ay na imong katapad, makapaniguro gid ta. Nga ang Ginoo magauban kanato ug mupadayon sa pagpamuhat sa atong mga kinabuhi ug dili mo lang nga sa pagbuhat og maayo para sa ato ang mga kinabuhi. Amen. And even create miracles in our lives. Hallelujah. Kung gi-challenge ta sa kanang kawaladon, ang Philippians 4:19, my God will supply all my needs. Hallelujah. Sa una, nagbunot-bunot sila pastora sa ilahang area sa saging kay para makaposisyon ang kada anak. Pagbunot niya ang ihang nabunutan, perting gagmaya sa kanang saging. Makadismaya. Ako siyang gisungog pagkahuman na unsa man kamamioy. Unsa man nga ato ang nabunutan nga area. Unsa man nga pertig yung wagid nanguyos-kus gyud ang saging gagmay jud kayo. Ingko na baka tay madaw-daw ani. Baka tay madaw-daw ani kaperti man yung kuana. Wa na man gyud kay fair man ang laban, gibunot man. Patas man ang laban, dito man gyud siya napuntarya sa kadtong gagmay jud kay saging. Murag ka ng saging na sa unggoy ba? Kan mo gagutay? Ang isa na kaila sa inyo agutay pa din eh. Ang mga bagong generation wala na kaila agutay. Okay, kagmay kayo. Pero when began to pray by faith, nya giatiman, gisugdan paghabok, gisugdan paghinlo, gisugdan pagabono. O nya kini siya kay grabe pagtuo. Gakso na niyang saging niya, mubunga ka! Tinuod lang ba? Doon ay transformation. O saan naitabo sa transformation? Karon nahurot na ang mga silingan, mga sikbit nga kasagingan, nahurot na sa Panama.
ang amo ang area na paghapon. Na problema mi kay walo lang kasipi ang kuanon. Human sa mga pagampo, dunay isa ka bulig nga may abot og 21 kasipi. Giatang-atangan sa akong bayaw. Kanus motubo ang follower kaya ang sekretuhog kuha atong isimisaha. Kayon sa man sa kadaghan na kayo kuan. Ako na lang po'y moangal kay basig di nakakaya. Plus minus na lang kuan kay tanaw ng dahon kay basig di nakakaya sa iyahang kuan. And have experienced miracle from the Lord. Atong pagkuang gyud sa una nga kanang blue bills ba makasinati ka kada semana nga mag blue gyud ang bills. Wow. Amazing ang Ginoo. Amazing ang Dios. Bisan sa ato ang day-to-day life, we can experience miracle from the Lord. Amen. Hallelujah. Ana. Rest assured na makapaniguro gyud ta nga ang Ginoo magauban ka nato ug mupadayon sa pagpamuhat ug mga kahibulong buhat nganhi sa ato ang taliwala. Hallelujah. Saingan si Jesus, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug sa pagkatinuod ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Hallelujah, hallelujah. So let our lives be a living testimony of God's love, God's grace, truth, and God's power. Hallelujah. God's truth and God's power. Masinati nato mga igsoon. Dili lang hisgot-hisgot. Masinati nato ang gahom sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Manindog tang tanan mga igsoon. Maybe you're here today listening on yan. Ay mga na mga sitwasyon mga it is beyond our control. It is beyond our control. But you know, even today, you can represent someone. Katubitong, bisan tong tulugan ni upat ka mga magbarkada nga. Grabe ang ilahang faith para sa ilahang ilang amigo nga nagkasakit. That even to the point nga, lisod na jud kay reach out sa Ginoong Jesus. Kaya dili na sila makaagi. And they want their friends to be healed. They want, gusto nila i-share nga ito silang higala kung silang nasaksihan. You know, dili nang gud sila kaagi kay nagpunsisok ng mga tao para lang gid mapansin sila. Ilag yung gitanggal, gibusdutan ginilang atop para itunton ngadto sa tungod yun ni Jesus. Nag-effort gid sila para lang yun mapansin ang ilahang wag panginahanglan. Pero, panagingon nato nga kinahanglan ang lakang sa pagtuo. Kinahanglan ang tikang sa pagtuo na mo invest tag faith para madawat nato. And maybe you're here today, you will be representing someone na dunay problema, yan na sila sa distansya o layo nga lugar. We can reach them out today. Pinagi sa atong mga pag-ampo. And that God, asking God, remember, our God is willing. Ang atong Ginoo willing mamuhat sa atong mga kinabuhi sa kanunay. Amen. Kung doon na may mga kabugaton, let's just be open and be honest to the Lord. And as we lift up our hearts to the Lord in worship, declaring walang mahirap para sa Kanya. Walay mahirap, walay malisod para sa Ginoo. Let us be reminded of God's unchanging nature nga siya ang Dios nga mahigugmaon, Dios nga maluluyon, Dios nga nagatagbo, Dios nga nagatubag sa mga pag-ampo according to His grace and mercy. Ngayon pa ni Jesus, thy faith, ang imong pagtuo mo'y hinungdang nakadawat ka sa imong pagpanginahanglan. Hallelujah. And as we lift up ourselves to the Lord, open your hearts
trust to Him. Awitin natin walang mahirap sa iyo and declaring that there is no impossible with the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Thank you for the confirmation, O Lord, that you're with us. Thank you for the confirmation nga nakasamo ang taliwala karon Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Let us lift up our hearts to the Lord. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Panginoon, Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang
voice to the Lord. Hallelujah! Walay malisod kanimo, Ginoo. Yes, open your mouth. Declare, yes, declare. Declare by faith na walay malisod para kaniya. And Lord, we want to receive miracle from you. We want to receive a miracle from you, oh God. One more time. Hallelujah. 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 Oh, shekera na mama mama ante yara na kandara sikyara mama mama ante. Ikara na andora sikyara mama mama ante. Andora sikyara na andora sikyara mama 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 ante. Mama mama ya sikyara na ante. Amen. Hallelujah. Lift up yourselves to the Lord. Lift up your hearts to the Lord. Atong ilipa ang atong makasing-kasing diya sa Ginoo. Atong ilipa po sa duyok nini ang atong mga pagpanginahanglan diya sa Ginoo. Believing that God is willing. God is willing. And God can do. God can do. Hallelujah. Sa diyang ili na ito mahimo kaya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Ipabili natong atong itaas ang atong mga kamot. Karon dapit na usab mudawat kita ang mga milagro gikan sa Ginoo pinaagi sa atong mga pag-ampo. Lord God, ani ang imong mga katawhan nagabayaw sa mga kamot nga kanimo. Nakita nimo Ginoo ang matag sa kakaugalingon. Nakita nimo Ginoo ang among mga limitasyon. Nakita nimo Ginoo ang among mga kasing-kasing. Apan karong mga taknao Dios, among ginabayaw ang among mga kinabuhi nga anak kanimo. Sa mga nagkadaiya nga mga pagpanginahanglan, sa mga nagkadaiya o Lord nga mga sitwasyon o gumunhap sa kinabuhi. Salamat sa imong intervention ini mga taknao Dios. Salamat sa imong pagpamuhat. Nabisan luyo sa kapitos, makapasundaya kami sa among managayaon nga pagpasalamat nga na kanimo. Makapasundaya kami sa among pagtuo nga na kanimo, nga diha kanimo nagapabilin ang kadagaya, diha kanimo nagapabilin ang mga milagro, ug padayon ka nagapamuhat sa mga katingalahang butang sa among kinabuhi. Even right now, sa kinabuhi sa imong makatauhan. Lord, thank you for touching our lives. Nabisan pa sa mga nagbalatian, mamaayos siya nining taknaan Ginoo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Lord God, na mga sitwasyon beyond our control, na dili na namo makaya Ginoo. Ug ang among mahimo mo lamang gyud ang pagpanugyan niining anha kanimo. Usa Lord, sa mga nag-iisa sa kamot Lord, ini nga kabuntagon, maybe representing someone sa pagpanginahanglan nila nga tuwa sa mga panimalay, na sa mga layo nga dapit, mga kapamilya Ginoo nga nagilait sa mga problema. Right at this moment, oh God, salamat nga imong ipakunsad ang imong gahom nini mga orasa Ginoo. Ipakunsad ang imong gahom sa ngalan ni Kristo Jesus. And we want to thank you, dear God, na ang pagmantala sa mayong balita inubanan kini sa pagmantala o sa pagpadayag sa mga katingalahang buhat nimo sa among mga kinabuhi. Sa mga milagro Ginoo nga among nasinati o Dios, ug dili kami mulunga amahan sa pagpasundayag ug pagpakita usab sa among pagtuog pagsalig nga kanimo. Luyo sa mga kausaban sa among palibot, but di God mapasalamaton kami nga niining mga orasa sa makausapa imong gihikap ang among mga kinabuhi, imong gihikap ang among mga kasing-kasing, imong gihikap ang mga nagbalatian o Dios ug makatagamtam sa kayuhan sa ngalan ni Kristo Jesus. Thank you, dear God. Hallelujah, hallelujah. Believing in your willingness and your capability, O Lord, to do the extraordinary things, to do the supernatural things, and allow us, O Lord, to live in the miraculous realm, in the miraculous dimension nga sa among pagkinabuhi Ginoo, matagamtaman namo kanunay, masinati namo kanunay ang imong pagkamilagroso ug ang imong pagkagamahanan nga Dios. Hallelujah. Lord, tagay kami
sa pagtuo nga proportion sa among pagpanginahanglan, Ginoo. Tagahay kami sa pagtuo. Itanom sa among kasing-kasing, O Dios, ang pagtuo nga proportion sa gidakon sa among pagpanginahanglan, O Dios. Aron walay luna ang pagduha-duha, aron walay luna ang kabalaka, walay luna ang kahadlok, but instead mo focus kami diha sa imong pagkagamhanan, diha sa imong grasya, ug diha sa imong gugma, Ginoo. Magabalot ka namo, magadala ka namo sa usa ka kasiguruhan nga ikaw ang Dios walay pagkabalin, ikaw ang Dios nga gamhanan, ikaw ang Dios nga walay kausaban, ug ikaw ang Dios nga nagapamuhat sa hilabihan kadagaya ug sa hilabihan nga mga panalangin nganhi sa among mga kinabuhi. Busa takos ka nga pagadaygon ug takos ka nga pasidunggan. Come on, church. Atong i-offer ang atong the best nga pagdayeg diha sa Ginoo. Hallelujah! Hallelujah!